Number 10. Ang hibridong dolphin. Isipin mo ang isang nilalang na parang hiniram ang mga katangian ng dalawang higante ng dagat. Ang hibridong dolphin ay produkto ng pagsasama ng dalawang magkaibang uri ng cetacean, kaya nagre-resulta sa anyong pamilyar pero may kakaibang detalye sa hubis, kulay at galaw. Sa unang tingin, pwede mo pangang mapagkamalan na ordinaryong dolphin hanggang mapansin mong may halo siyang hindi tumutugma sa karaniwang hitsura ng isang species. Ang mas nakakabigla, pwedeng mangyari ito hindi dahil sa eksperimento, kundi dahil minsan nagtatagpo ang dalawang species sa parehong tropikal na karagatan at nagkakaroon ng pagkakataong magparami. Pero dahil bihira, nagiging usap-usap ito at kadalasan kulang ang matitibay na ebidensya kapag sinasabing may nakitang ganito sa wild. Kaya sa mundo ng mga hybrid, ang hibridong dolphin ang isa sa pinaka-intriguing. Posible siya pero bihira at laging may kasamang tanong kung ilan ba talaga ang umiiral. Number 9. Ang Domkrat, hybrid ng asno at zebra. Kapag pinagsama mo sa isip ang asno at zebra, parang joke o drawing lang sa notebook. Pero ang Domkrat ay totoong halimbawa ng hybrid na kayang magmukhang hati ang mundo. Madalas, makikita sa katawan niya ang halo niyang hugis at tindig ng asno habang may mga marka o guhit na naglalabas ng zebra side niya. Kaya kapag tititigan mo, parang may dalawang personalidad ang hitsura. Isang pamilyar na hayop, tapos may biglang pattern na nagsasabing may kakaiba rito. Pero hindi porkit nabuo ay ibig sabihin stable na siyang species na dadami at magiging normal. Kadalasan, ang ganitong hybrid ay nangyayari sa mga controlled na kalagayan tulad sa zoo or captivity kung saan magkasama ang dalawang hayop sa iisang lugar sa mahabang panahon. At dahil may mga komplikasyon sa pagbubuntis at kapanganakan sa mga hybrids, hindi rin ito basta nauulit. Kaya ang Domkrat sa maraming tao ay mas nakaka-curious kaysa nakaka-cute kasi ipinapakita niya kung gaano ka-weird at unpredictable ang mga possible sa kalikasan kapag naghalo ang mga species. Number 8. Ang Coy Wolf, halo ng lobo at coyote. Ang Coy Wolf ay parang upgrade na hindi mo naman hiningi. Isang halo ng lobo at coyote na nagdadala ng mga katangiang mas lalong nakakapanindig balahibo. Sa itsura pa lang, madalas mas malaki siya kaysa tipikal na coyote at mas mabangis ang tindig, pero hindi rin ganap na tulad ng lobo. Kaya kung may makakakita nito sa malayo, pwedeng mapagkamalan itong ordinaryong aso o lobo hanggang mapansin ang kakaibang proporsyon, kilos at alertness na parang laging nakaredy. Ang mas nakakakaba, hindi ito laging gawa ng tao. Sa ilang lugar, kapag nag-overlap ang teritoryo ng wolves at coyotes, pwedeng maghalo ang lahi at lumabas ang ganitong uri ng hybrid. Doon pumapasok ang takot ng marami dahil dala nito ang instinct ng lobo na mas sanay sa pagtutulungan at pangangaso, tapos may tapang at pagiging opportunistic ng coyote na mas malapit sa mga tirahan ng tao. Kaya ang Coy Wolf, para sa iba, ay simbolo ng isang pagbabago sa wildlife, isang nilalang na mas adapt at mas unpredictable habang nagbabago rin ang mundo sa paligid. Number 7. Ang ligre, lion plus tigresa. Kung may hybrid na talagang halimaw sa laki, ito ang ligre, anak ng leon at tigresa na kadalasang lumalabas na mas malaki pa kaysa sa dalawang magulang. Sa unang tingin, mapapansin mo ang bigat ng katawan, laki ng ulo, at tindig na parang hindi pangkaraniwan. May mga pagkakataon pang makikita sa balahibo ang halo, may bahid ng guhit or pattern ng tigre, pero dala rin ang aura ng leon. Kaya sa mga zoo or sanctuaries kung saan ito nakikita, lagi itong showstopper, yung tipong isang tingin mo pa lang, alam mong hindi ito ordinaryong malaking pusa. Pero sa likod ng wow factor, may mas seryosong usapan. Bihira itong mangyari sa wild dahil magkaiba ang natural na tirahan at pag-uugali ng leon at tigre. Kaya kadalasan, ligre ay nangyayari sa captivity kung saan magkakasama ang dalawang species. Dahil dito, palaging may debate kung natural ba itong dapat hangaan o isang resulta ng human curiosity na may kapalit.
Ano man ang opinyon, isang bagay ang malinaw. Ang ligre ay patunay na kapag naghalo ang dalawang top predators, pwedeng lumabas ang isang nilalang na mas malaki, mas kapansin-pansin at mas kontrobersyal kaysa sa inaasahan. Number 6. Ang jeep, halo ng kambing at tupa. Sa unang dinig pa lang ng pangalan, parang biro, pero ang jeep ay halimbawa ng hybrid na nangyayari kapag naghalo ang kambing at tupa. Ang resulta, isang hayop na may kombinasyon ng anyo. Pwedeng may katawan at balahibo na mas tupa, pero may mukha o tindig na mas kambing, o kaya baliktad. Kaya kapag nakita mo ito, parang may mali sa unang tingin dahil pamilyar ang mga bahagi pero hindi tugma ang kabuuan. Ang mas interesting, hindi lang itsura ang usapan, kundi kung paano ito nabubuo at kung gaano ito kabihira. Dahil magkaiba ang species, hindi ito basta-basta nangyayari at kung mangyari man, maraming pagkakataon na hindi stable o hindi umaabot sa normal na paglaki. Kaya kapag may kwento na may ganitong hybrid sa isang sakahan, nagiging instant curiosity siya. Paano nangyari? Uulit pa ba? At sa dulo, ipinapakita nito na kahit sa mga hayop na parang magkakalapit, may hangganan pa rin ang kalikasan. At kapag nalampasan, nagiging pambihira at minsan nakakalito ang resulta. Number 5. Ang kama, halo ng kamelyo at lama. Kung iisipin mo ang kamelyo at lama sa isang frame, parang imposible silang pagdugtungin. Magkaibang mundo, magkaibang sukat, magkaibang vibe. Pero ang kama ay pangalan ng hybrid na nabuo mula sa kamelyo at lama, kadalasan sa controlled na paraan dahil hindi ito basta-basta nangyayari. Ang layunin, makakuha ng hayop na may ilang kapakinabangan ng kamelyo pero mas manageable ang laki o kaya may ugaling mas madaling alagaan kumpara sa full-sized camel. Pero dito pumapasok ang shock factor. Hindi ito normal na hybrid na basta mo lang makikita. Bihira ito at kadalasan may kasamang mahabang proseso bago magtagumpay. Kaya nagiging simbolo ito ng kung gaano kalayo ang kayang gawin ng tao para subukan ang what if sa breeding. Minsan dahil sa curiosity, minsan dahil sa practical na layunin. Sa mga ganitong kaso, ang kama ay hindi lang basta kakaibang hayop. Isa rin siyang paalala na kapag pinilit mong pagtagpuin ang dalawang magkaibang species, pwedeng magbunga ng bagay na totoo, pero hindi karaniwan at hindi rin basta-basta nauulit. Number 4. Ang Cheeto, hybrid na pusang exotic. Kung ang goal mo ay pusa pero mukhang wild, dito pumapasok ang mga designer hybrids at ang Cheeto ang isa sa pinakasikat na halimbawa. Ito ay halo ng dalawang lahi ng pusa na parehong kilala sa exotic na itsura. Kaya ang resulta ay isang alagang mukhang galing sa gubat. May batik-batik na balahibo, mas matapang na feature sa mukha, at minsan mas athletic ang tindig kaysa karaniwang house cat. Kaya sa social media, madaling ma-hype dahil photogenic, unique, at parang status symbol para sa ilang tao. Pero sa likod ng aesthetic, nandyan ang tanong kung hanggang saan dapat ang pagmamanipula sa pagbe-breed para lang makuha ang isang look. Dahil habang pinipili ang traits, may mga pagkakataon na may kasamang health issues o temperament problems na hindi agad nakikita sa cute na photos. At dahil sumisikat ang ganitong klase ng pusa, mas dumarami rin ang breeders at buyers, kaya nagiging usapan hindi lang ang ganda, kundi ang responsibilidad. Kung gusto mo ng exotic pet, handa ka ba sa posibleng komplikasyon o sa katotoanang hindi lahat ng mukhang wild ay simpleng alagaan? Number 3. Ang Jagulon, halo ng jaguar at leon. Ang Jagulon ay isa sa mga hybrid na kapag narinig mo pa lang, parang alarm na agad. Wait, bakit pagsasamahin ng jaguar at leon? Dahil parehong apex predator, parehong malalakas at parehong may sariling territorial na ugali, kapag pinagsama, nagkakaroon ng nilalang na sobrang bihira at kadalasan, hindi ito natural na nangyayari sa wild. Kaya kung may ganito, madalas galing ito sa captivity kung saan magkasama o pinalaking magkasabay ang dalawang hayop.
At dahil bihira, nagiging parang legend ang dating. Konti lang ang documented cases at minsan parang once in a lifetime na makita. Pero katulad ng Liger, hindi mawawala ang debate. Impressive ba ito o controversial? Dahil sa isang banda, nakaka-amaze ang laki at power ng hybrid. Sa kabila, may ethical questions kung tama bang lumikha ng ganitong halo para lang sa curiosity o attraction. Kaya ang Jagulon sa isang top list, hindi lang siya entry na wow, isa rin siyang entry na dapat ba at ano ang kapalit. Number 2. Ang Poisson Parake na duguan. Blood Parrot Cichlid. Sa mundo ng aquarium, may mga isdang sobrang cute sa munang tingin. Pero kapag nalaman mo kung paano sila nabuo, biglang nag-iiba ang pakiramdam mo. Ang Blood Parrot Cichlid ay kilala sa bilugang katawan at mukha na parang nakangiti. Pero ang totoo, isa itong hybrid na nilikha sa pamamagitan ng paghalo ng dalawang uri ng cichlid. Dahil dito, nagkakaroon siya ng itsura na kakaiba at madaling ma-recognize, kaya patok na patok sa mga hobbyist na gusto ng standout na isda sa tank. Pero dito pumapasok ang kontrobersya. Dahil hybrid siya, may mga traits na pwedeng maging disadvantage sa kanya, lalo na sa function ng bibig. May mga blood parrot na may sobrang liit o hindi normal ang bukas ng bibig, kaya nahihirapan silang kumain o gumalaw ng natural kumpara sa ibang isda. Kaya habang may mga taong natutuwa at bumibili, may mga tao ring nananawagan na iwasan ito dahil parang pinapaboran ang looks kaysa sa kapakanan ng hayop. Sa madaling salita, ang Poisson Parake na duguan ay hindi lang pambihirang isda. Isa ring siyang paalala na ang pagiging unique minsan may kapalit. Number 1. Ang abehas na mamamatay tao. Killer bees. Kung may hybrid na naging tunay na banta, ito na yon. Ang killer bees o Africanized bees nagsimula bilang proyekto na may layuning mapabuti ang produksyon ng pulot. Parang magandang ideya sa papel. Pero nang naghalo ang mga katangian ng ilang lahi ng bubuyog, lumabas ang isang uri na mas agresibo, mas mabilis mag-react sa banta at mas malamang umatake ng maramihan. Kaya imbes na simpleng bubuyog na iwasan mo lang, nagiging sitwasyon ito na pwedeng magdulot ng seryosong panganib, lalo na kapag may naistorbo silang pugod. Ang mas nakakatakot, hindi ito nanatili sa isang lugar. May mga ulat at kwento kung paano ito kumalat sa iba-ibang rehiyon habang tumatagal, dala ang reputasyon na hindi basta umaatras. Kapag may isang bubuyog na nag-alarma, pwedeng sumunod ang buong grupo at doon nagiging delikado sa tao at hayop. Kaya sa listahan ng hybrids, ang killer bees ang perfect na number 1. Hindi lang siya kakaiba or rare, isa siyang halimbawa kung paano ang pag-eeksperimento o paghalo ng traits. Kapag pumalya ang kontrol, pwedeng mauwi sa problemang hindi na biro.